Panginoon, aawit at magpupuri sa kanyang presensya. Ito na po yung buhay natin, amen po ba? Ang siya po ay atin pong purihin, unahin po sa lahat ng atin pong mga ginagawa sa araw-araw. Uunahin po natin siya, amen po ba? Ang lahat po ay inaanyayahan ko na pong tumayo, tayo po ay dumulog sa isang panalangin. Purihin po natin siya, dakilain po natin siya. Dahil tunay na ang Diyos ay napakabuti sa ating mga buhay. Hallelujah. O aming Ama, Diyos na banal at pinakamakapangyarihan sa lahat, Ikaw po ay aming itinataas, pinupuri, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paggising po namin sa umaga, Panginoon, ay naranasan na po namin, O Diyos, ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang iyong katapatan, Panginoon, na hindi nagbabago sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya karapat-dapat ka, Panginoon, at ikaw lamang, O Diyos, ang siyang nag-iisang amin pong pupurihin, Panginoon, at dadakilain, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ng iyong banal na presensya, Panginoon, ay maranasan po namin, Panginoon. Makita po namin ang kalwalhatian ng iyong mukha sa amin pong pagpupuri, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, at sumasama po kami sa iyong paanan, Panginoon. Humihingi ng patawad sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Nang sa ganon, Panginoon, ang aming pong pagsamba ay nakalulugod, Panginoon. Naming iaalay at isang mabangang sangbiyo, Panginoon, sa iyong presensya, O Diyos. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa amin pong mga kapatid na kasama po namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Na-excited, Panginoon, na magpupuri at aawit sa iyo, Panginoon. Nais rin po namin pasalamatan ang buhay ng aming mahal na pastor, Panginoon, na siya pong patuloy mong ginagamit, Panginoon, na magpahayag ng iyong mga salita, O God. Give him the boldness, Panginoon, to share your words, Panginoon. The blessings, Panginoon, sa lahat po ng aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. Dalangin po namin, i-focus mo po ang aming pong isipan, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita na aming pong mapapakinggan sa umagang ito. Patuloy ka namin pinupuri, dakilang Diyos. Patuloy ka namin itinataas sa aming buhay. Muli sa iyo po ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa iyong matamis na dakilang pangalan lamang, Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Patuloy po natin dakilain at purihin ang ating dakilang Diyos sapagkat siya po ay hindi nagbabago sa ating mga buhay. Ang kanyang biyaya ay sapat na at higit pa. Amen. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Malaya po tayong sumayaw. Oh, 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 oh.
At sa iyo, O Diyos, ay walang makakapantay. Patuloy ka po namin itinataas. Patuloy po namin dinadakilang iyong pangalan, Panginoon. Sa aming buhay, Panginoon, wala nang iba. Kung hindi ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na Diyos. Sa iyo, Panginoon, ay walang makakapantay. Patuloy po natin siyang purihin ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Siya po ang hari ng ating buhay. Ika'y mo ang buhay mo, ika'y ipinako tuon sa krus. Ako'y pinatawad ng iyong habag at biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat ay iaalay. Sabay-sabay po nating awitin. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ang pintuan ng puso ko, yung binuksan, dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli. Puri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Habang inaawit po natin ito, taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Come on, church, sing it. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Sing for the last time. Lahat ng papuri sa'yo lamang,
sa'yo. Come on, church, lahat ng papuri, alay po natin ang Kanya. Papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri, O Diyos. Lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hari ng langit. Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hari ng langit, ang Hari ng buhay ko. Ikaw ang hari. Dakila ka, O Diyos. Patuloy ka po naming sinasamba, Panginoon. Patuloy po naming iniaalay ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Wala nang ibang pinaka-safest place, Panginoon, kung hindi sa presensya mo. At ayaw po naming malayo, O God, sa lilim ng pag-ibig mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Lubos po kaming namamangha, Panginoon, sa sukdulan ng iyong biyaya, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, dahil may pagkakataon pa po kami, Panginoon, na ikaw po ay aming awitan. Kaya't sa bawat araw, Panginoon, na magkakasama kami, Panginoon, hindi po namin palalampasin, Panginoon, na itaas ang iyong dakilang pangalan. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahang. sandigan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo'y kanlungan ko, kailan pa man. Awitin po nating muli, mangusap ka, O Diyos. Mangusap ka, Lingkod mo'y nakikinig. lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahang. Sandigan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan
Salamat dakilang Diyos sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na lagi po naming kasama. Patuloy ka po naming itinataas sa dinadakila. Hallelujah. Salamat dakilang Diyos. Amen. At kahit na po umulan, hindi po tayo mapipigilang sumamba at magpasalamat sa Panginoon. Amen? Tayo po ay araw-araw bless na bless. Umikot lang tayo, magkamayan, huwag po nating palalagpasin. Ay, sasabay po ang atin pong mga kids. Excited po silang magpuri sa Panginoon. Sige po, sasayaw po sila. Level up na yan, sasayaw naman sila ngayon. Okay. Umikot po tayo ng pagkamayan. Yakapin po natin ang bawat isa. Bless na bless akong makita ka. Bless na bless akong makasama ka. Kay Jesus sumasamba, nananalig sa kanya salita. At kasama ka naglilingkod sa kanya. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa ako, pinagpala ka. Hallelujah. Tuwang-tuwa ako, magaling ka na. Kaya't salamat, Ama. Dinindig mo panalangin niya. Kami magpupuri ng sama-sama. Sabayan niyo po ang mga dancers. Bless na bless kami. Sama-sama nagpupuri. Salamat po sa aking kapatid. Salamat po sa aming pastor. Salamat po sa inyong lingkod. Nakasama ko, naglilingkod. Nakasama ko, naglilingkod. Nakasama ko, naglilingkod. At every Sunday po, alam na po nila na sila po ang mag-lead sa vision of the church. Everyone stand up. Please! Please stand up. Nami, mama. Naman. Strong, faithful, committed, followers of Jesus Christ, passionate and sharing the gospel, becoming a role model in family, society, and in the rest of the world. Praise of God, we of God. Amen. Praise God. Ano, come on! Tayo po ay makakaupo na. Ihanda po natin ang ating pong puso, ang ating pong isipan, especially ang ating pong mga tenga sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ibabahagi po ng ating pong butihin na si Pastor Edwin. Amen. Praise the Lord. Hintian mo ang katabi mo. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Love you with the love of Praise the the Lord. Amen. Kahit umulan, wala nang sasaya po kundi po sa presensya ng ating Panginoon. At alam naman natin, tayo po ay nilikha niya para tayo ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Yun po ang lagi niyang pinapaalala sa atin. Napakabuti po ni Lord. Sabi nga po, binigay yung isang araw para tayo magpahinga sa presensya niya. At sometimes, ito rin yung kinukuha sa atin ng mundo. Na minsan po nakakalimutan natin na wala na pong sasarap pa talaga hindi po sa presensya niya at sambahin talaga ang ating Panginoon. Amen? So ito po ay atin pong kailangan talagang paglabanan. Amen? So kung yung iba po ay may trabaho,
hindi naman po yun, sabihin na natin, maiwasan, lalo na dito tayo sa abroad. Pero kung tayo naman po ay binigyan ni Lord ng holiday, ang sarap po na umpisahan yung pagpapahinga natin sa pakikinig, pagsamba sa ating Panginoon. Amen? So, we are now on our last Sunday. Last Sunday na po ito ng ating monthly theme. Again, yung monthly theme po natin is Keep Building on What You Believe. Ito po yung title for the month of May. So, for the past Sundays, as a review, ito po yung mga topics na napag-aralan natin. Wala kasi tayong monitor. So, andyan po sa ating group chat yan para makasabay po tayo. So, May 3, ang title is Clear the Ground, Removing What Weakens Your Faith. Ibig sabihin, pinag-usapan natin yung mga pwedeng maging sagabal sa ating pananampalataya. Kailangan linisin daw natin yung lupa na pinagtataniman o yung ground na pinagtataniman ng ating spiritual na buhay. Kasi kapag malinis yung lupa, madali na lang tayo mag-respond doon po sa gusto po ng ating Panginoon. Amen? Kasi maganda yung lupa, alam yan ng mga farmers, pag maganda ang lupa, maganda yung bunga na itatanim. Amen? And then May 10, sow the word, planting truth that builds faith. Ito po yung title ng ating May 10. So we'll learn about ano ba itong truth na ito. Ano yung word na yan. Yan po yung truth. Na ibig sabihin, napakahalaga ng salita ng Diyos sa iyo. At hindi mo lang nakikita na mahalaga, talagang, sabi nga natin, niyayakap mo na ito. Okay? Kasi nga, you believe the word is important. Kaya nga, sabi nga po, dito po nakikita na tinatanim mo na ang salita ng Diyos sa buhay mo, araw-araw. Then May 17, nourishing your faith, watering what God has planted. So remember, hindi po natin napag-usapan to kasi nag-skip tayo eh. Ginawa natin itong Mother's Day celebration. At nakapag-aral naman tayo patungkol sa mga ano po ba ang biblical scriptures sa ating pag-honor sa ating magulang, especially sa mga nanay. Okay? And then, last week, May 24, strengthen your foundation, growing into spiritual maturity. So ito yung message natin last week at napag-aralan nga natin na lahat tayo tinawag ng Diyos para mag-mature. Diba ba? Napag-aralan natin yung grow. Ano yung grow? Ito yung gagawin mo lagi. Ito na kasama na ito sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Get on your knees to pray. Lagi na tayo nananalangin kay Lord. Amen? And then yung R, read your Bible. Hindi po pwedeng Kristiyano ka pero hindi mo alam kung ano yung salita ng Diyos. And then, ano yung O? Hindi mo lang binabasa kundi you're obeying what you are reading. Mahalaga po ang sumunod. Okay? And then, yung W nga po is to worship together, fellowship together. Kasama po ito sa ating paglago. Amen? So, ngayon naman po, ang title ng ating topic for this morning is called Guard What God Has Built. Protecting Your Faith. And our passage is found in 2 Timothy chapter 1 verse 14. So can I invite everyone, tayo po lahat ay tumayo and I will read our passage for this morning. 2 Timothy chapter 1 verse 14, sabi po doon, by the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, minsan pa po, Lord, maraming salamat sa araw na ito, God. Bagamat maulan, salamat sa lahat ng bagay. Kasi po ay ikaw po ang gumagawa ng lahat ng bagay at lahat ng bagay, Panginoon, ay may dahilan at sabi niyo nga po, everything works together for good to those that love you, Lord. Minsan pa po, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng gabay, ano man po ang aming nagawa, naisip, nasabi, sinadya o hindi, na mali, kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po kami, Lord. Continue, Lord, to work, Lord, your grace upon us, sanctify us every day.
Minsan pa po, Lord, turuan niyo po kami ng iyong banal na salita sa umaga na ito, sa aming pagbubulay-bulay. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa aming gawain. Lord, bless the word that we're about to receive. Bless your people, bless our families, our children. Lord, bless, Lord, our online viewers. Even po, Lord, yung mga wala dito, ikaw po ang manguna sa buhay nila. Kung may mga parating po, Panginoon, ingatan niyo sila, Panginoon. Minsan pa po, Lord, we honor you. We magnify your name. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. So po tayo po yung makakaupo and let us rest in the presence of the Lord. So again, the title of our message for this morning is called Guard What God Has Built. Protecting your faith. So ibig sabihin, mahalaga na iniingatan natin yung ating pagiging Kristiyano. Okay? No compromise. As a Christian, ito na po talaga eh. Hindi po pwede na half-half. O kaya ay Kristiyano tayo ng kung gusto lang natin. Kung convenient lang. Hindi po pwede yon. Sabi nga po natin last week, kailangan nandun na tayo sa point na mas mahalaga kung ano yung tingin ng Diyos sa atin kesa sa tingin ng tao. Sometimes dito tayo nakukompromise eh. Di po ba? Minsan nayayaya tayo. Hindi natin maiwasan. Niisip natin, pakisama. Pero yung pagyaya na yun pala yung nagko-compromise sa atin bilang mga Kristiyano na. Kaya kailangan, sabi nga po natin, dapat, sino ba ang mas matimbang? Tingin ba ng tao o ang tingin ng Diyos? Tingin ng Diyos. Yes. Di po ba? Dapat, ito na daw po dapat ang iniisip natin. Ano yung gusto mo? Approval ng Diyos o approval ng tao? Palakpak ng tao o palakpak ng Diyos? Dapat po, ang approval na ng Panginoon. Ito na daw po dapat ang ating iniisip sa ating buhay. Kasi nga, nag-iba na yung layunin mo eh. Ang layunin mo ngayon ay ang sumunod na sa Kanya. This is your desire. Is to obey Him. Sabi nga po ni Peter, I would rather obey God than man. Diba? Sabi ito ni Peter. So is your God palamuti lang ba? Na nilalagay mo lang para maging makita ng tao mabait ka? Well, sometimes we do that. Is Jesus your God or is sino ba siya sa'yo? Are you now doing the things that God commanded you? Kaya nga di po ba sabi sa ating title, mahalaga na iniingatan mo yung faith na yan. Pinoprotektahan, ginagwardyahan daw po natin. Sabi nga sa ating scriptures, guard the good deposit entrusted to you. Protect your faith. Sino ang magpuprotect niyan? Ikaw. Hindi mo pwedeng iasa sa iba ito eh. Kaya nga minsan pag nayayaya tayo ng iba, pwede siyang managot dahil siyang nagyaya. Pero sa harapan ng Diyos, ikaw mismo sa sarili mo ang may sabi. Oo o hindi. Hindi po pwedeng napilitan ako eh. Ikaw pa rin talaga. Yun po yung pinapakita sa atin. Kaya nga dapat, iniingatan daw natin yung ating pinaniniwalaan. Bakit natin kailangan ingatan? Kasi nga, may tendency lahat tayo na maligaw. Okay? Pwede mo sabihin na malakas ka ngayon, pero baka mamaya, segundo lang, babagsak tayo. Magiging mahina tayo. Meron tayong tendency makalimot. Sabi po sa Psalm 119:10, ang sabi po ng psalmist, with my whole heart, I have sought you, O Lord. O let me not wander from your commandments. Sabi po dito, Lord, hinahanap kita. Huwag mong hayaan na lumayo ako sa iyo. Nakita niyo po yung prayer ng psalmist na ito. No? Sabi niya, huwag mong hayaan na kalimutan kita. Kasi nga, totoo, madali tayong makalimot. Okay? Ito po yung ating
kahinaan, madali talaga tayong mawalay. Nakakalimutan natin yung ating pagiging Kristiyano. Kaya nga, kailangan talaga natin ng protection, ng gwardiya. Yes, pwede nating sabihin, Pastor, di ba, nasa proseso pa naman tayo lahat. Yes po, totoo po yun. Pero hindi natin po pwedeng gamitin na excuse ito para tayo ay parang hindi na mag-step up sa ating faith. Na tayo ay gusto nating lumago. Kaya nga sabi sa Bible, di po ba, sabi ng Bible, always examine yourself. Suriin mo yung sarili mo. Na, ano ba yung pagiging Kristiyano natin? Kasi katulad nga po ng mga tupa, sabi po sa Isaiah 53:6, totoo po, may tendency tayo na maligaw. Sabi po doon, meron daw tayong tendency na magkanya-kanya. Basahin ko po. Sabi sa Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray. Lahat daw po tayo, katulad ng tupa, ay naligaw. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Nagkanya-kanya na daw po tayo sa kung ano yung gusto nating gawin. That's why we need to be reminded talaga palagi ng basics ng ating foundation. Bakit ka ba naging Kristiyano? Ano ba ang nangyari? Ano ba ang naiba? Kaya nga, meron tayong foundation, necessary foundation sa ating spiritual growth at linggo-linggo po. Tingnan nyo po, linggo-linggo pinag-aaralan natin ito. Linggo-linggo naririnig natin ito. Kaya nga ito daw po dapat yung lagi nating binabalik-balikan. Kasi again, number 1, sabihin mo sa sarili mo, madali ako makalimot. Okay? Ito po. Kaya nga pinapaalala sa atin ni Lord. Tingnan nyo po assuming na hindi mo pa kilala si Lord. Sino rito yung dati sa tingin niya kilala niya si Lord pero hindi pala. Kasi nung nabasa mo yung Bible, nakita mo, hindi ko pa pala kilala si Lord dati. Pero dati, kala mo kilala mo siya. So now, assuming na hindi mo kilala si Lord, so how do we know the Lord Jesus Christ? Paano mo siya kikilalanin? Para daw sabi dito, you can be born into the family of God. Dati hindi naman natin alam ang born again. Pero ngayon, naintindihan na natin. Ay, ito pala dapat ang mangyari sa isang tao kung gusto niyang maligtas. Kailangan siya ay mapanganak na muli. Di po ba? So, assuming na hindi natin kilala si Lord, ano yung unang step na dapat ay gawin natin para daw magkaroon tayo ng relationship sa Kanya? Paano tayo magkakaroon ng relationship? Di po ba? Sabi ng Panginoon, those who call upon the name of the Lord will be saved. So, unang step, tumawag ka sa Kanya. Humingi ka ng saklolo. Kasi baka kaya hindi ka nakakakitaan ng pagbabago, baka mamaya, wala namang na-deposit. Tingnan niyo po, no? Sabi sa passage natin, by the Holy Spirit who dwells within us. Yung Espiritu Santo ng Diyos ay nananahan daw sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi, guard the good deposit entrusted to you. So if you want to have the deposit, you have to know our Lord Jesus Christ. As simple as that. Para daw tayo po ay maging believer. Ito po yung ibig sabihin ng the Holy Spirit dwells in you. So again, you have to look at yourself. Paano mo iingatan yung faith na yan kung hindi naman nakikita sa iyo? Kasi ikaw mismo ang makasuri sa sarili mo eh. Bakit? Parang minsan ayaw mo mag-church. Hindi mo pa pwedeng ituro to sa iba. Kasi sarili mo ang dala mo eh. Hindi ka naman din pwedeng pilitin ng iba kahit na dapat nagpapapilit tayo.
Kasi alam natin na pag nandito tayo sa church, walang mawawala, kundi mas madadagdagan ang ating paglago. Di po ba? Tingnan niyo po, huwag tayo mag-church ng ilang linggo, makikita ninyo ang flow ng spiritual life ninyo. Napakahina. Maraming bagay tayo, pwede tayong matukso, matalo, kasi hinang-hina ka spiritually. Natatry po yan ng iba. Na para bang, ano ba yung nahanap ko na minsan lang ako hindi makapag-church, parang iba na ang pakiramdam ng buong linggo ko. Kasi po, this is spiritual feeding. Amen. Na-miss natin yung pagpapakain sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng pakikipag-connect sa mga anak niya. Ito po yung growth na sinasabi. Kaya nga po, if we don't have the deposit yet, the danger is, tignan niyo po, no? Bakit hindi nakikita yung mga pagbabago na yan? The danger maybe is because maybe I cannot judge anybody, pero kailangan suriin mo ito sa sarili mo kasi baka mamaya the Holy Spirit is not yet dwelling in you. Kasi pagka may Holy Spirit, mag-iiba yung desire mo eh. Hindi ka palayo sa Diyos, papalapit ka kasi sabi nga, di ba, as the deer panted, di ba, in the streams of water, kasi nga, uhaw na uhaw yung deer na yan, kaya doon siya lumalapit sa tubig na gusto niyang inumin para mawala yung pagkauhaw niya. Sabi doon, so my soul panted for you. Hindi ako palayo kay Lord, kundi palapit kasi habang lumalapit ako, napupuno yung kauhawan ko sa Diyos. Kuhan niyo po, no? So ito po yung ibig sabihin dito. Kaya nga, yung team natin, keep building on what you believe. Babalik-balikan mo daw lagi yung pundasyon ng ating paniniwala. Kasi, tingnan niyo po, habang buhay ka pa, kailangan masuri mo ang sarili mo. Kasi baka mamaya, magsisi tayo sa huli. Wala palang deposit na Holy Spirit sa atin. Kala mo meron, pero pagdating mo sa langit, huli na ang lahat. Kasi no turning back na eh. Lord, just 1 minute, 2 minutes. Bigyan mo lang ulit ako ng buhay. At magsisisi ako. Kikilalanin kita. Wala na po. Kaya nga po, yung nag-text sa akin nung last time, di po ba, minsan pag nakakarinig tayo, meron daw tayong kababayan na nagbigti, nagpakamatay. Dahil sa sobrang, siyempre hindi natin alam, sobrang lungkot, depressed. Kaya ngayon, yung mga kasama niya sa boarding house, natatakot sila. Sabi, gusto daw ipag-pray yung patay para matahimik or something. Sabi ko nga po sa message, wala nang masamang ipag-pray pero hindi yung patay. Ipag-pray natin yung mga naiwan. Pag-pray natin yung mga kasama ng tao na yun. Kasi po, comfort na lang natin yung lungkot na namatayan. Pero sabi sa Bible, it is appointed unto man to die once. Lahat tayo daw may appointment ng kamatayan. Tapos, pagka namatay ka na, after this is judgment. Yung judgment, hindi yun yung rata, magkaiba po yun. Yung judgment is, ano yung hatol ni Lord sa'yo. Dalawa lang ang hatol ni Lord eh. Welcome, my good and faithful servant. Come, rejoice. Magkasama na tayo. Or, depart from me, I never knew you. Dalawa lang po ang hatol ni Lord. Kilala ka o hindi. Kilala mo siya o hindi. Yun po yung hatol sa atin. Kaya nga, dito pa lang, na nasa lupa pa lang tayo, kailangan alamin na natin, itanong na natin, may deposit ba na Holy Spirit sa atin? Kasi kung hindi po, hindi, magpa-deposit tayo. Sabi nga, call upon the Lord while He may be found.
habang pwede mo pa siyang hanapin, tawagin mo siya. Kasi baka mamaya, there will come a time, hindi mo na siya pwedeng hanapin kahit tawagin mo siya. Diba? Kaya nga, ang scriptures nagsasalita ito ng katotohanan. Kaya sabi niya, call upon me while I may be found. Okay? So, how can we protect our faith and guard what God has built? So, ang unang iingatan daw po natin lagi, again, ito nga po yung sinasabi natin, ask yourself, tanungin mo yung sarili mo. Ikaw mismo ang nakakaalam sa sarili mo eh. Bakit ba matamlay ako pagdating kay Lord? Ask yourself. Bakit ba mainit ako pagdating kay Lord? These are the questions that you can ask yourself. How well do you know your God? Kasi sabi po, di ba, ano yung binilt niya sa'yo? Bakit ka naging Kristiyano? Ano yung pagkatao mo ngayon? Paano ba nag-umpisa na nagbago ang buhay mo? Ito po yung mga tanong natin eh. That's why I want to give you 3 guards na mahalaga po na iniingatan at binabalik-balikan natin. I called it the 3 importance of our faith so that we can always guard and protect what God has built. Number 1, the importance of knowing. Sabihin nyo nga po, knowing. Okay? Ano ibig sabihin ito? Bakit natin kailangan malaman o ano yung kahalagahan ng kaalaman? Kasi nga, again, baka mamaya hindi mo pa kilala ang Diyos. Ito po yung lagi nating inuulit-ulit dito. Kasi baka mamaya nandito ka kasi nakasanayan mo. Relihiyon mo. Ito rin po yung lagi ko sinasabi sa aking mga anak. Sabi ko, mga anak, darating yung time na aalis na kayo rito sa family namin, sa natin, di po ba? Meron na kayong sariling paa. Pero baka mamaya, kaya kayo mag-church, dahil nakasanayan nyo na nag-church, kasi kasama kami dati before. Relihiyon lang ito sa inyo. Pero pag nasa sa inyo na kayong mga paa, wala ka nang pakialam. Hindi na mahalaga sa inyo ang mga ito. Kaya nga lagi namin silang pinapaalalahanan. Kasi po baka mamaya, hindi relasyon ang hanap mo sa Panginoon. Kundi obligasyon, relihiyon, kailangan. Hindi ka pa pala kilala ni Lord. Hindi ka pa pala nagkakaroon ng deposit. Kaya nga, di po ba, ang sabi po sa ating faith, kung gusto po natin na magkaroon ng relasyon sa Diyos, kilalanin mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Isa lang po ang daan papunta sa ating Diyos Ama na nasa langit. Anong sabi ng ating Panginoon? Kasi po pwede mong sabihin sa akin, o po pwede mong tanungin sa sarili mo, Pastor, paano yung mga Buddhist? Paano yung mga Hindu? Yung mga Muslim? Di ba meron din silang Diyos? Meron din silang sariling paraan para sila'y maligtas? Paano masasabi na tama yung sa'yo, mali yung kanila? Pwede mong sabihin, pwede kong sabihin na tama kasi mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi na exclusive lang ang daan papunta sa langit. At ang daan na yun, sabi niya, ay sa Kanya lang. I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by me. Kaya nga po pwede nating sabihin o i-declare na wala nang daan kahit kanino papunta sa Ama na nasa langit kasi si Kristo mismo ang nagsalita niyan. Kaya nga, andito tayo para mapag-aralan yung mga ito. Kasi baka mamaya, darating yung time, mababago na yung pananampalataya mo. Hindi ka na naniniwala na may Diyos. Marami po nangyayaring ganito. That's why we have to have the importance of knowing. Ano po ba ibig sabihin na naging Kristiyano tayo? Di po ba babalik ka talaga sa creation eh? Umpisa pa lang, meron ng napakagandang relasyon ng tao sa Diyos.
Nung nilikha niya si Adan at si Eva, di ba ba ang sarap? Hindi na kailangang maghihirap, hindi na mamamatay. Pero ano nangyari? Dahil sa gusto nila na sumuway, gawin yung gusto nila, napawalay sila sa kalooban ni Lord. Yun po yung bad news. Namatay ang tao. Nagkaroon ngayon ng paghihirap, nagkaroon ngayon ng paghiwalay sa kabanalan ng Diyos. Pero hindi doon nagtapos ang istorya. Kasi kung doon lang nagtapos ang istorya, huwag na tayo mag-church. Kasi baliwala lahat ng ito eh. Palamuti lang sa atin ito, relihiyon lang ito. Pero may good news kasi hindi tayo tinuldukan ni Lord. Pinadala niya yung anak niya. Kaya yung kasalanan mo na minana, lahat po yan. Kung mananampalataya tayo sa Panginoon, sabi po niya, ibinigay mo yung kasalanan na yan sa balikat ng ating Panginoon. Inilagay mo daw sa Kanya. God sent His Son Jesus to die in our place so that our sins may be forgiven if we have relationship sa Kanya. Kaya nga, ito yung binasa natin sa Isaiah, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. Tapos sabi po doon, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Lahat daw tayo lumayo, lahat tayo naligaw, pero anong ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng paraan para tayo ay makabalik. Anong paraan na yun? Pinatong ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, lahat ng kasalanan ng sanlibutan sa kaisa-isang anak niya. Ito po ang ginawa ng ating Panginoon. At sa pamamagitan daw po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, we acknowledge Him as our Lord and Savior. Ikaw ngayon ay na-adapt ka na. Dati, anak ka ng demonyo. Ngayon, anak ka na ng Diyos. As simple as that. Meron na daw po tayong relasyon muli. Kaya nga, ito yung mga basics eh. The importance of knowing. Bakit ka Kristiyano? Bakit hindi mo na ginagawa yung dati mong ginagawang relihiyon? Kasi may mga sagot lahat yan sa Bible. Naalala ko po isang kapatiran. Hanggang ngayon, sinisisi siya ng family niya kasi bakit daw nag-iba siya ng relihiyon. Kaya minsan sinasabi niya, kaya may mga problema ka eh. Kaya ang dami mong pinagdadang problema kasi nag-iba ka na ng relihiyon. Hindi po totoo yun. You will find the truth and the truth will set you free. If you seek the truth. Diba? God is spirit and His worshipper must worship Him in spirit and truth. That's why, napakahalaga yung basic fundamentals sa ating mga Kristiyano. Kaya kapag nakita po natin ito, may deposit na tayo, may relasyon na tayo, then, of course, number 2, pupunta tayo sa growing. Napakahalaga po nito. Huwag po nating baliwalain ang paglago. Katulad nga na sinabi natin last week, God commands us to grow. Okay? So number 2, bilang mga Kristiyano, kailangan nakikita natin yung importance of growing. No? Again, how do we grow with God? Balikan nyo lang po yung word na grow. Yung sinabi natin last time. Get on your knees and pray. Lungod ka. Makipag-nig ka kay Lord. Sometimes busy tayo every Sunday dito. Busy tayo the rest of the days, the week, Monday to Saturday. Pero nakakalimutan mo makapag-isa sa Panginoon. Eh, siya yung source mo eh. Diba? I am the vine, you are the branches. So, dapat lagi kang nakakonek sa puno. Spend time in prayer. Lord, good morning. Kumusta na po, Lord? Lord, ito po ang problema ko. Lord, ayoko munang sabihin yung problema ko sa iyo. Basta, itong 10 minuto na to, gusto ko lang magpasalamat. Gusto ko lang sabihin na, Lord, ang sarap mong mahalin.
Lord, because of you, kahit na hindi ko alam kung ano yung kakainin namin bukas, wala akong pakialam. Kasi alam ko, hindi mo ako pababayaan eh. Amen. Ano nyo po, yung prayer, yung talking to God, na minsan nga, sabi ko nga po, ang malungkot, busy tayo sa gawain, pero nakalimutan natin kausapin ng Panginoon. Get on your knees to pray. Ano pa? Read your Bible. If you want to know Jesus Christ, sino ba siya? Ano bang gusto ni Lord? Makikita mo ito sa salita niya. Hindi yung, Lord, kung ano yung tatayain ko sa mamaya, magbibigay ka ng number sa akin. Hindi ganoon. Ayaw ni Lord nang umasa tayo by chance. Diba? Kasi, pwede mo sabihin Pastor, nanalo ko, laki ng panalo ko. Pero at the expense of merong natalo. Diba? Hindi natin alam. Kasi ikaw mismo natalo ka rin naman eh. At alam mo yung pakiramdam ng nawalan. Kaya yung iba, hindi okay lang, nanalo naman ako eh. Nanalo ka, pero nasaktan mo si Lord. Kasi ayaw ni Lord na nagsusugal ka eh. Nakuha niyo po ba? No? So ito po yung mga bagay na kailangan natin tignan. Reading, then obeying. Hindi lang basa-basa magbasa ka pero hindi mo naman sinusunod. Tapos ito nga po, yung W, worshiping together, spirit and in truth. Hindi tayo lalago kapag wala ito. Magiging matagal. I'm not saying na you are a Christian, pero you have a danger. Baka mamaya, kaya ayaw mo sumunod, wala nga deposit. Nakuha po ba natin? No? So, number 3, dito po tayo magtatapos, the importance of going. Una, the importance of knowing. Kailangan mong matuto kailangan mong malaman patungkol sa Diyos Then, the importance of growing. So, habang you are knowing, you are growing. Magkadikit po yan. Tapos, number 3, the importance of going. Kasama po ito sa ating paglago. Kasi nga, meron ka ng bit-bit na knowledge Alam mo na bakit ka naligtas, at dahil sa ikaw ay naligtas, ibig sabihin, may ginamit si Lord para maligtas ka. Tama po ba? Amen. Wala tayo rito kapag walang nag-share sa atin, walang nanalangin sa atin, walang naglakas ng loob sa atin na iayain tayo dito. Wala po tayo dito. Kaya nga kailangan makita natin na napakahalaga din na tayo dapat ay nag-go, nag-share. Kasi uulit natin, wala tayo rito kapag walang nag-share sa atin. Amen? So the importance of going, kasi kailangan sinasabi natin ito sa lahat ng tao na may kaligtasan. May kaligtasan naman, bakit hindi ka naligtas? Mabuti sana kung wala. Kaya walang excuse ang tao May kaligtasan, pero bakit mo hindi inavail? Tandaan po natin, hindi tayo pipilitin ng Diyos kung ayaw natin sa Kanya. At kapag hindi daw natin kasama ang ating Panginoon, sabi po ng Bible, they will be tormented day and night. Ano ibig sabihin ng tormented? Again, pag sinabi po, binasa po natin sa dictionary, sabi po doon, tormented means experiencing or characterized by severe physical or mental suffering. So, nagsasuffer ka, hindi lang physical, mental pa. At ito ay walang katapusan. Araw at gabi. Nakuha niyo po, kung hindi tayo ligtas, ito daw ang mangyayari sa atin. Kasi dalawa lang ang mangyayari sa buhay natin Generally, lahat tayo mabubuhay forever. Wala pong rest in peace sa taong walang rest in peace. Tayo lagi, ay rest in peace na siya. Hindi natin alam pa Pero kung hindi mo kilala si Lord, wala kang rest in peace. Kasi mabubuhay ka ng forever. Forever na dalawa.
kasama mo si Lord sa presensya ni Lord or wala ka sa presensya ni Lord. Nakuha po ba natin? Amen. That's why napakahalaga po yung Great Commission. Kasi ang tanong, saan mo ba gusto tumira forever? Sa Pilipinas ba? Sa Macau ba? Sa China ba? Sa Russia ba? Dito, sa mundo, pwede tayo mamili kung saan mo gusto tumira. Sa Mongolia? Diba? Pero, darating yung time, haharap tayo lahat sa Diyos. Ito na daw po yung judgment. Titira ka ba sa Kanya o wala? Kaya nga, napakahalaga po. Huwag po nating makalimutan kung bakit tayo naligtas. Again, I want to read to you Matthew 28, 18 to 20 as we end our message. Sabi po doon, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations. Tingnan niyo po, hindi sinabi rito na make believers. Sabi, make disciples. Pag sinabing disciples, ibig sabihin, literal, aral ka sa pinag-aaralan ng master mo. Yan yung ibig sabihin ng disciple. One-on-one yan. Ikaw mismo alam kung bakit ka naging Kristiyano. Alam mo kung anong purpose mo, bakit mo kinikilala si Lord. At alam mo kung bakit kailangan mo i-share. Kasi ikaw lang ang may pag-asa sa buhay. Kahit na yung pinakamayaman pa sa buong mundo, wala siyang totoong pag-asa. Pwede niya sabihin may pag-asa siya sa kayamanan niya. Hindi po totoo yun kasi siya po ay haharap din sa Panginoon. At pag wala ang Panginoon sa buhay niya, siya po ay, sabi po, will be tormented day and night. Nagnangalit, nahihirapan, umiiyak, sumisigaw, nagsisisi. Kasi napakadilim na lugar at wala nang katapusan na paghihirap. Kaya nga tayo po ay binigyan ng pag-asa ng Diyos. Para daw, sabi dito, make disciples of all nations, baptize them in the name, kanino? Allah, Buddha, Hare Krishna, sino pang sabihin mo? Shintoism? Hindi po, sabi dito, baptize them sa Trinity. We have one God, pero three persons. Pinakita dito, God the Father, the Son, the Holy Spirit, pero one God yan. Ito daw po yung pangalan. Tapos, teach them to observe all that I have commanded you. Hindi tayo nagtatapos sa nanampalataya lang tayo. Kailangan pa rin natin pag-aralan, matutunan. Ano ba ang pagiging Kristiyano? At sabi ng Panginoon, behold, I am with you always to the end of the age. Hindi niya tayo iniwanan. Kaya yan yung mga dapat nating ginagwardyan, pinoprotektahan sa ating pananampalataya. Kasi baka mamaya nahahatak na tayo eh. Baka mamaya asin na tinatapak-tapakan ka na. Kasi hindi na ikaw nagpapagamit sa Panginoon. Pwede ka nang nahatak na tayo maging worldly. Hindi na mahalaga mag-church, okay na yan. Huwag natin kakalimutan, sabi po ng Panginoon, in the last days, the love of many will grow cold. Madami daw po ang manlalamig sa huling araw. Hindi sinabi lahat ay manlalamig. Sinabi ay madami. Ang tanong, sasama ka ba sa nakakarami? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo dito, hindi mahalaga yung dami. Ang mahalaga, yung sarili mo, kung ano ang tinitignan mo o tingin ng Diyos sa sarili mo. Amen po ba? Amen. Kaya, huwag tayong papadala sa emosyon. Hindi ba ako makakapag-praise and worship pagka 2-3 lang kami? No, that's wrong.
Kasi hindi naman tao ang pinapraise and worship mo rito eh. Ang pinakamahalaga kung bakit nandito ka, walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Nakikita ba ni Lord, uy, ang sarap mo magpuri, anak. Ang sarap mo magsayaw. Kasi ako mismo nakikita ko sa buong puso mo na ako talaga ang laman ng puso mo eh. Tandaan po natin, pwede tayong magsisigaw dito, mag-hallelujah dito, pero bibig lang pala. Bukang bibig lang pala. Wala pala sa damdamin natin. Kaya, always search yourselves. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon sa inyo. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, guard your faith. Amen? Protect your faith. Ito po ang title ng ating message. Amen? Let's pray. Panginoon, salamat muli sa araw na ito, God. Ikaw po ang Diyos namin. Sabi niyo nga po, unahin ka namin. And we pray, Lord, ay maging katanggap-tanggap ang alay naming pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo, Panginoon. Continue to ask, Lord, that you bless, Lord, your people. Bless the work of their hands, O God. Ilayo niyo po sila sa anumang sakit at karamdaman. Protektahan niyo po ang aming mga family, Lord God. Wala man po sila dito, Lord. Malayo man po sila, Panginoon. But we give them to your hands, O Lord. Ikaw po manguna sa buhay ng aming mga mahal sa buhay. Gabayan, ingatan niyo po sila. And I also pray, Lord, may mga kapatiran kami, Lord, nanlalamig, nanghihina. Lord, ikaw ang source ng init sa aming mga buhay. Lumapit kami, Panginoon, sa inyo. Sabi niyo nga po, if we come to you, and we will draw near to us, O God. We bless, Lord, our online viewers. I pray, Lord, na pagpala sila ng iyong banal na salita, ng mensahe. Lord, sa mga susunod na nagawain, kayo na po, Panginoon, manguna sa NWBC. Lord, I pray for our country. Ang hirap po dahil napakagulo ng bansa namin. Pero, but God, ikaw ang pag-asa ng bansa namin, Panginoon. Hindi po kami titigil para sabihin na tulungan niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming Pangulo. Bigyan niyo siya ng wisdom. Lord, I pray, Lord, for leaders that will rise up para totoo po na tulong ang mangyari. Totoong pagbabago ang mangyari. Lord, yung panandali ang korupsyon na napakadami, Panginoon, maapektuhan na dapat na-experience namin na maging maginhawa. Pero dahil nananakaw ito, Panginoon, bring justice, Lord God. Bring healing sa aming bansa, God. Magkaisa po kami, Panginoon, na lumago kami, Panginoon, at hindi magkanya-kanya, O God. Mahirap po, Lord, na lagi na lang malungkot ang balita patungkol sa aming bansa. Just pray, Lord, na guminhawa ang buhay po ng bawat isa, especially OFWs, O Lord. Lord, I also pray doon po sa family ng nasagasaan po na bata dito po sa amin sa Macau, na pauwi pa lang, di namin alam, pero na-aksidente siya. And we pray, Lord, for healing doon po sa family niya, na hinihintay siyang umuwi pero hindi na pala makakauwi. And I pray, Lord, na mas lalo pa po maging maingat yung mga sasakyan, at kami rin po, habang kami na nandito sa Macau, ay ingatan niyo rin po kami, Panginoon. Especially, Lord, yung mga kababayan namin na nasasangkot sa mga illegal na gawain, ay ingatan niyo po, Lord, ang mga OFWs na hindi po, Lord, matukso sa panandali ang
panloloko nila sa maraming bagay para kumita lang, O God. Pero magsisisi po pag nahuli, O Lord. Protect us, O God. Give us wisdom, Lord. Salamat po muli. Ikaw po aming tinataas. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless. Maraming salamat. At tayo naman po ay magbibigay sa Panginoon. Ibigay po natin ang the best na tithes and offering. Amen. Ngayon po ay 31. Amen po ba? Most of the workers here in Macau ay sumasahod po ng katapusan. At alam ko pong tayo po ay naghanda ng pinaka-the best na offering sa Panginoon. Bigay po natin yung nakalulugod sa Kanya. Dahil ang atin pong mga trabaho ay alam po nating galing sa Kanya. Ibigay po natin ito ng may katapatan. Nagbibigay po tayo, hindi po tayo pagpalain. Nagbibigay po tayo para po sa ikalulugod ng Panginoon. Amen po ba? Sabay-sabay po natin pasalamatan ang ating pong mga kaloob sa araw na ito. Patuloy ka po naming sinasamba, Panginoon, at nagagalak po ang aming puso, O Diyos, na sa bawat pagkakataon, Panginoon, kami po ay kabahagi, Panginoon, ng pagbibigay, Panginoon. At patuloy, Lord, na panalangin ko, na bigyan mo po ng desire ang puso ng bawat isa, Panginoon, na mag-increase po ang kanila pong mga tithes, ang kanila pong mga offering, Panginoon, nang sa ganon, patuloy pong managana, Panginoon, ang aming church, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, na makaabot, O Diyos, ng mga kapatiran, Panginoon, na makakakilala sa iyo, Panginoon. Panalangin ko pong patuloy mong pagpalain, Panginoon, ng aming church, Panginoon, sa lahat po ng aspeto ng pangangailangan ng aming church, Panginoon, iyo po itong abutin, Panginoon. Salamat po muli, dakilang Diyos, at i-bless mo po ang lahat po ng humahawak, Panginoon, sa finance team, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na nagpapagamit, Panginoon, sa iyong banal na tahanan. Maraming salamat, dakilang Diyos. Sa iyo po ang mataas na papuri, pagsamba at kalulatian sa iyong dakilang pangalan lamang, Jesus. Amen and amen. Tayo po ay malaya na pong magbigay, at habang nagbibigay po ang lahat, awitin po natin ang magbigay ng may galak. Para sa Panginoon, magbigay ng may galak. Salamatan siya ng may kagalakan. Hallelujah. Amen. At tayo naman po ay dadako na sa atin pong announcement. Ang atin pong mga birthday celebrant ng May, Sister Celine, Brother Ray, ang lahat po ng celebrant ng May. Si Jorex, si Sister Ray, Sister Rhea, and Brother Jos. Happy birthday po muli. At sa lahat po ng atin pong mga kapatid na gustong umattend, meron po tayo LWBC page. So i-follow po natin ito, at ang atin pong Sunday service ay nagsisimula po ng 10 a.m. sa Tisom class, and followed by worship service naman po ng 10:30 a.m. at 2 p.m. po, ito po ay sa worship team rehearsal. Then ang 3 p.m. po ay sa Sarati Family prayer meeting, and every Wednesday naman po ginaganap po ang ating prayer meeting dito po sa church na nag-start po ng 9:30, and Saturday po yun pong muli ang ginagamit ng worship team para po sa rehearsal. Amen po. At ang atin pong pastoral care, reminder po sa bawat isa, huwag po kayong magsawa na patuloy po nating suportahan ang pastoral care na pinamumunuan po ni Chairman. Ang 60 patakas po, salamat po muli sa magbibigay ngayong araw na to para po ipamili naman po sa susunod na linggo. Ganun po ang ginagawa ng atin pong Chairman.
60 patakas po for ano na po yun, 4 Sundays po, and 5 Sundays naman po. Yun po naman po ang pledge ng atin pong mahal na Pastor Edwin and Sister Michelle, ang kanyang buong pamilya. At sila rin po yung nag-prepare ngayong araw na to. Salamat po, Pastor and Sister Michelle. Maski pagod po kayo, talaga pong nalulugod kayo na pagsilbihan ang atin pong mga kapatid, kami po. At ang atin pong cleaners po, every 5th Sunday po, pagtutulungan po ito ng Cleaners 1 and Cleaners 2. Pagtulungan po natin mamaya na linisin po ang ating church. At ang atin pong Father Celebration, please save the date po mga fathers. Hindi lang po mga fathers, tayo pong lahat, no? This coming June 21 po, 10:30 a.m. po. Ang lahat po ay mag-prepare ng, ilan lang po ang fathers dito sa church. So alam ko pong tayo pong lahat ay mag-prepare ng gifts para po sa kanila. Amen po ba? Muli naanyayahan ko ang bawat isa na tayo po ay tumayo. And after our food fellowship po, please stay po yung mga leaders po dahil meron po tayong meeting. Sige po, yung lahat po ay naanyayahan kong tumayo at muli awitin po natin ang atin pong victory song. Come on, James. You go there, guys. Go, go, go. Okay. The kids. Kakantali kayo? Okay, I'm gonna give the mic to you. Yes, yes, yes. You're not supposed to Make sure mas matangkad ba yung dalawa? Sige po, sabay-sabay po natin awitin. Sana. Pagising sa umaga, sa gitna ng gatas, sa silayan, naniriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya, kapag kapiling ka, sumasabay sa tutunin ang papuri niya. Pagising sa umaga, sa gitna ng ligakan, mas nilayan, naniriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya, kapag pumiligan, sumasabay sa tutunin at papuri niya. At sana sa huwiran natin ay alalat pa ang pagkasalita ng Diyos. At sana sa susunod na makikita tayo, sana'y lang hindi, sana'y lang hindi, sana'y lang hindi habang lumalago. Woo! Amen. Praise the Lord. Amen. Sige po, let us all close in prayer. Hawakan mo nga yung kamay ng katabi mo. And let us close in prayer. Panginoon, maraming salamat sa natapos po na inyong pang gawain dito po sa NWBC Macau. Thank you so much for everything, especially Lord, your word na tinuloy niyo po sa amin. Patuloy po, nasamahan niyo po kami sa panandalian paghiwa-hiwalay namin sa darating na araw ng Lunes hanggang Sabado at muling pagbalik namin dito sa inyo pong bahay, sambahan. Lord, sa amin pong pagsasaluhan, thank you Lord for the food that we will going to share to one another. Salamat sa buhay po ng mga nag-prepare nito, sa aking asawa, sa family po namin. Thank you Lord. Continue to, ikaw po ang manguna sa buhay po namin, O God. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless. Maraming po na sa Amen. That's what you say, that's how I know that nothing is gonna be. I woke up early and the house is a wreck. I want to get All these gas
guess I'll get it at night. The sun's doing front flip song. Pwede na kasi sa lolo eh. Kaya ilalagay na ba sa gitna? Okay.